Sa ikalawang ilustrasyon pinapakita ang isang marka na nakaukit sa isang malaking bato na may tatlong dots na nakaayos ng tatsulok. At sa di kalayuan ng markang ito ay meron kang nakikitang grupo ng mga malalaking bato na may pagkakaayos na triangle. Ngunit nang sinuri mo ang mga batong ito ay wala kang makikitang malinaw na palatandaan na nakaukit sa ibabaw na bahagi ng mga bato na ito maliban sa pagkakaayos nito na hugis tatsulok o triangle. At nung sinuri mo ang bawat side o angle ng mga batong marka na ito gamit ang compass, ang isang side na bahagi nito ay hindi tumugma sa isa sa 8 directions ng compass maliban pa dun ang sukat o pagitang distansya ng mga batong marka ay hindi equilateral ang sukat nito. Sa ganitong sitwasyon pinapakita sa ilustrasyon na ang paraan na ginamit ng mga Hapon sa triangle na pagkakaayos na marka ay missing orientation at incorrect dimension. Pagdating sa ganitong sitwasyon na pagkakaayos ng mga palatandaang marka ginamit ng mga Hapon, ang kailangan mo lang gawin ay gawin mong tama ang compass orientation ng isang side nito kasabay ng karagdagang sukat upang magiging equilateral dimension ang distansya ng bawat batong marka na bumubuo ng hugis triangle, at ang bahaging ito ay siya naman ang magiging opening spot mo o mismong lugar na dapat mong hukayin para marating mo ang tamang lugar na kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay na ibinaon ng mga Hapon sa naturang lugar. Sa ikatlong ilustrasyon pinapakita ang isang bato na may nakaukit na markang tatlong dots na nakaayos ng tatsulok, ngunit ang tatlong dots na ito ay mas malayo ang isang dot na nasa unahan na bahagi nito. At sa di kalayuan ng markang ito ay meron kang nakikitang grupo ng mga kahoy at bato na nakaayos na kahalintulad sa tatlong dots na marka na nakaukit sa isang malaking bato. Sa sitwasyon na ito pinapakita sa ilustrasyon na ang pinagsamang puno at batong marka na ito na bumubuo ng hugis triangle o tatsulok ay ginawang arrowhead o directional pointer sa bahaging east na nagtuturo sa nakatagong pasukan sa lugar na dapat mong hukayin. Ngunit ang tanong, saang bahagi ka ng lugar dapat magsimulang maghukay, lalo na sa bahaging tinuturo ng arrowhead na pagkakaayos ay wala kang makikitang karagdagang palatandaan na mismong nagtuturo sa lugar na dapat mong hukayin. Sa ganitong sitwasyon habang binabaybay mo ang bahaging east mula sa mga puno at bato na inayos ng mga Hapon bilang arrowhead, kailangan mong mapagmatsyag sa bahaging south o north dahil maaring ang hinahanap mo na karagdagang palatandaan o marka na mismong nagtuturo sa lugar na dapat mong hukayin ay nasa directions na mga ito. Maaaring gumamit sila ng bato, kahoy o pagkakaayos ng terrain na nasa mas malayong distansya mula sa pinagsamang puno at bato na nakaayos ng tatsulok. Ngunit sa sitwasyon na ito pinapakita sa ilustrasyon na ang ginamit ng mga Hapon bilang directional pointer ay terrain marker o hugis L na creek. Makikita sa ilustrasyon na ang pakurba na bahagi ng hugis L na creek ay siyang ginawang basihan bilang directional pointer sa nakatagong pasukan sa naturang lugar na siyang pinagbabaunan ng mga mahahalagang bagay ng mga Hapon. Sa pang-apat na ilustrasyon pinapakita ang isang bato na may nakatatak sa ibabaw na bahagi nito na tatlong dots na marka na may pagkakaayos na hugis triangle, ngunit sa kaliwang bahagi nito ay merong malaking C na sinasakop ang kabuohang bahagi ng tatlong dots na marka na hugis triangle. Sa pagkakataon na ito pinapakita sa ilustrasyon na ang malaking C na marka na nasa kaliwang bahagi ng tatlong dots na hugis triangle ay sumisimbolo sa isang terrain marker o creek na hugis C. Samantalang ang tatlong dots naman na nakaayos ng tatsulok ay nangangahulugan ng center. Makikita rin natin sa ilustrasyon na ang malaking bato na may nakaukit na tatlong dots na may kasamang C sa kaliwang bahagi nito ay nasa gitna mismo ng hugis C na terrain marker na ginawang marka ng mga Hapon. Maliban sa dalawang marka na ito ay wala ka nang makikitang karagdagang marka o palatandaan sa naturang lugar. Mga marka na tulad ng pagkakaayos ng mga grupo ng mga puno at bato na bumubuo ng hugis triangle. Nagpapatunay lamang ito na ang mismong nakatagong pasukan na dinaanan ng mga Hapon nung ibinaon nila ang mga mahahalagang bagay sa naturang lugar na ito ay nasa ilalim mismo ng batong pinag-ukitan ng tatlong dots at C na marka. Sa ikalima na ilustrasyon makikita natin ang isang malaking bato na may nakaukit na dalawang dots at isang hole na may pagkakaayos na triangle. Ngunit sa naturang lugar na ito ay wala kang makikitang mga karagdagang marka na bumubuo ng triangle o may pagkakaayos na tatsulok. Ngunit sa di kalayuan ay meron kang makikitang dalawang malalaking bato na naka-align sa isa sa 8 directions ng compass at may distansya na 10 metro na pagitan sa bawat isa. Nagpapatunay lamang ito na ang dalawang malalaking bato na ito ay siyang ginawang markang basihan ng mga Hapon na sumisimbolo sa dalawang dots, at ang hole naman na kasama ng dalawang dots na marka ay sumisimbolo naman sa nakatagong pasukan sa naturang lugar. Sa ganitong sitwasyon gamit ang dalawang malalaking bato na marka na naka-align sa isa't isa gamit ang compass at tamang sukat na may given na 10 metrong pagitan bumubuo ka ng hugis tatsulok.
At kung saang bahagi o lugar mo nabuo ang hugis triangle na may tamang oryentasyon at sukat, doon na rin ang mismong lugar na dapat mong hukayin o ang opening na hinahanap mo na mismong pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay ng mga Hapon. Sa pang-anim na halimbawa, makikita natin sa ilustrasyon ang isang batong marka na may nakaukit na arrowhead. Ngunit nang sinuri mo ang nasa paligid ng markang ito ay meron kang nakikitang tatlong malalaking puno na bumubuo ng hugis tatsulok. Pero nung sinukat mo ang distansya ng bawat puno na ito, natuklasan mo na mas malayo ang distansya o pagitan ng isang puno na nasa gitnang bahagi nito. Nagpapatunay lamang ito na ang tatlong punong marka na ito na nakaayos ng tatsulok ay ginamit ng mga Hapon bilang arrowhead na marka. Ngayon makikita natin sa ilustrasyon na ang arrowhead na markang nakaukit sa isang malaking bato ay direktang nakaharap o nakaturo sa tatlong puno na nakaayos ng tatsulok. Ngunit ang tatlong puno naman na mga ito ay nakaturo din pabalik sa batong may nakaukit na arrowhead na marka. Sa ganitong sitwasyon, ang dalawang markang ginamit ng mga Hapon ay nagtuturuan sa bawat isa. Nagpapatunay lamang ito na ang nakatagong pasukan na pinagbaunan ng mga Hapon sa kanilang mahahalagang bagay ay nasa kalagitnaan ng dalawang marka na ito. Mas magiging malinaw at makatotohanan lang ang interpretasyon na ito kung mula sa tatlong puno na markang nakaayos ng tatsulok at baybayin mo ang bahaging east papunta sa malaking bato na may nakaukit na arrowhead at mapansin mo na sa bahaging north ay meron kang makikitang karagdagang marka na nagtuturo sa tamang lugar na dapat mong hukayin. Sa panghuling ilustrasyon, makikita natin ang grupo ng mga punong marka na nakaayos ng triangle. Maliban sa dubli ang layo ng sukat sa isang puno na nasa kalagitnaang dulo na bahagi ng triangle, hindi pa tumugma sa isa sa 8 directions ng compass ang dalawang side na bahagi nito. Ganun pa man ang pagkakaayos ng mga punong marka na ito, ay masasabi pa rin natin na inayos ito ng mga Hapon bilang palatandaan na ginamit nila sa kanilang ibinaon na deposito sa naturang lugar. Sa kadahilanan na ang isang side na bahagi nito o angle ay tumugma naman sa isa sa 8 directions ng compass. Ang kailangan mo lang gawin ay pagtugmain mo ang bawat sukat ng punong marka na nakaayos sa triangle gamit ang given na sukat na 15 metro. Bumuo ka ng additional spot na nakahugis tatsulok na may sukat na 15 metro at yun na ang lugar na magiging opening spot mo na dapat mong hukayin. Sa ganitong paraan, ang lahat ng angle o side ng triangle ay magiging tugma na sa isa sa 8 directions ng compass. Para sa dagdag kaalaman pagdating sa mga markang inayos ng mga Hapon na hugis triangle na nangangahulugan ng arrowhead, malalaman mo ito sa pagkakaayos nito, lalo na pagdating sa sukat. Dahil ang sukat ng isang triangle na sumisimbolo sa isang arrowhead ay mas maikli ang sukat nito o pagitang distansya mula sa bawat isa. Pagdating naman sa mga markang nakaayos ng tatsulok at nangangahulugan ng deposito sa isang angle side nito, ito naman ay merong mas mahabang distansyang pagitan sa bawat isa at mas malawak na layout na nasasakupan.